Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matapag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tira mo ka ako yung si Percy ka, ako magaling talaga. Talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy, lapid, lapid far, bang bang. Percy, lapid far. Ang tapang niya'y kakaiba, walang takot sa pagtira. Oh yeah, oh yeah. Kapag mayroong anomalya, ibubulgar niyang talaga. Oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibiso ng walang preno. Maging ito maay politiko, artista man o kahit sino, masasabugin ang baho nito. Ang Lapid Fire, walang sinisino. Percy, lapid fire, bang bang. Percy, lapid fire. Percy, lapid fire, bang bang. Percy, lapid. Huwag na huwag kang magkakamali, gumawa na masama, huwag kang tiwali. Ang Lapid Fire sa iyo ay nakabantay, bawat mong galaw, kinikilatis at hinihimay. Kay Percy Lapid, hindi ka ubra, kanyang ihahayag, mapagsamantala. Magnanakaw at mga walang budi, nagpapahirap sa bayan. Mga mapang-api, mayaman at sikat, artista, politiko, ikaw ay umayos kung ayaw mabisto sa Lapid Fire. Bawal ang abuso, lilitsyonin ka ng buhay sa bawat komentaryo. Kay Percy Lapid ay pantay-pantay, walang silbi ang yaman sa buhay. Lahat tayo'y magkakapatid, pag-ibig sa bayan, ating tanging hatid. Mga kurap sa gobyerno, ibibiso ng walang preno. Maging ito maay politiko, artista man o kahit sino, masasabugin ang baho nito. Ang Lapid Fire, walang sinisino. Percy, lapid fire, bang bang. 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 Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Tayo po ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Dito po yan sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. At ang ating pong pagtatanghal ay tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. Tayo po'y sabayan ding napapanood sa pamamagitan po ng ating live streaming sa FB.
Sa mga nanonood po ng ating live streaming, sa gawing kanan po meron tayong chat room. Maaari po kayo mag-type ng inyong mga reaksyon. Atin po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Ang ating pong live streaming ay alas 10 hanggang alas 12 po ng hating gabi. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Nanood po ba kayo ng Sona? Ako po hindi. Waste of time. Sayang ang panahon. Sinabi na natin yan nung isang araw pa. Sa ating pong post sa Facebook, sa Pepsi. Pero mga kaibigan, alam nyo, hindi tayo nanood. Siyempre, ayaw natin maging ipokrito, di ba? Alam naman natin, wala namang masasabi na pong mabuti, mga kaibigan, o maipagmamalaki sa Sona, kundi pananakot, pagbatikos. Babatikos ka rin lang pala, di magprograma ka na lang sa radyo. May pakinabang pa yun. Di ho ba, mga kaibigan? Kung batikos din lang po at saka mga pagbabanta, magradyo ka na lang. Nuubos nyo pa panahon ng tao. Pera ng taong bayan yan. Ginagamit nyo sa government station na wala naman silbi. Bueno, mga kaibigan, isa sa malungkot na kita ninyo ang pagiging divisive ng administrasyon. Imbes na tayo po ay akitin na tayo po ay magkaisa, sila po ang halimbawa ng mga kaibigan ni Kwan. Pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Ano katunayan mo? Diyan sa mga pinagsasabi mo. Baka kalain ninyo, talagang mga bastos. Hindi po naanyayahan si Vice President Leni Robredo. Ang imbitasyon po kay Vice President Leni Robredo ay sa teleconference. Inimbita nyo pa. Babuy. Wala tayong makita pagka ang utak ng mga tao talagang basura. Talagang basura na ho yan, mga kaibigan. Ano po? Yan yung mga kung tawagin incorrigible. Hindi na ho mako-correct. Ano raw, via Zoom, teleconference. Second highest official of the land. Kung sa bagay, hindi rin naman siguro dadalo na rin si Vice President Leni Robredo, ano po? Alam nyo naman hindi naman kailangan maging malalim ang isip natin. Kung mga katulad ni Vice President Leni Robredo, alam na niya ang mga ika nga po magiging resulta o sasabihin doon po sa Sona na walang kakwenta-kwenta. Ito'y pinaglululoko na lang tayo. 50 sana sila ron, nagka-COVID yung isa, di 49 na lang. Yun daw Pimentel sa Cagayan de Oro, yung sip-sip buto rin. Nagka-COVID, asymptomatic daw. Mga kaibigan, siguro bukas pa natin mapag-uusapan ng mga detalye dyan, maliban doon sa sinasabi na kumakalat na rin sa social media yung mga sinabi. Ang isa ho dyan yung tungkol daw sa West Philippine Sea, na wala na raw siyang magagawa. Wala ka pala magagawa, di doon natin ibigay sa may magagawa. Ganun kasimple lang yun At ang isa pa ho, maging agenda raw yung priority bill na ibalik ang death penalty. Prioridad ba yan? Pag-usapan natin yan, death penalty, gusto nyo?
Pero bago natin pag-usapan yung mga yan, mga kaibigan, ito ho sinasabi naman ng Commission on Audit. Kinu-question po nila kung bakit itong Department of National Defense kinakailangang maglaan ng napakamahal na air conditioning units at showers sa kanilang kubeta. Ayon po sa isa report ng Commission on Audit, mga kaibigan, pinagpapaliwanag nila ang Department of National Defense dahil po sa mahigit 6.4 million sa isinagawang renovation ng kanilang comfort rooms noong pong nakaraang taon 2019. Paano nga pala tayong ipagtatanggol ng Department of National Defense? Kung ang luho po nila, mga kaibigan, kubeta lang 6.4 million. Ayon po sa audit report na inilabas nitong Biyernes, nakaraang Biyernes, July 24, ang sabi po ng state auditors, yun daw pong mga nagasta sa fixing o renovation ng DND South Wing comfort rooms. Toilet lang ho ito yung renovation, hindi ho kasama yung buong building. Hindi ang sabi ho, impractical at uneconomical and unnecessary. Ayon po sa Commission on Audit, mga kaibigan, meron pong 4.75 million na kabuuang nagastos sa pagbili at pag-install, yung pagkabit, mga kaibigan, ng fixtures sa comfort rooms para sa 3 palapag. Di 3 comfort room yun. Kasama na yung air conditioning units and showers with hot and cold options. Niya, sauna bath, may hot water pa. 6 na window type na air conditioning, na nabili po more than 50,000 each. Bagay, yung aircon, mga ganun talaga halaga na nun di ba? Pero ang sabi ho ng COA, impractical, uneconomical, and unnecessary. Hindi practical, uneconomical, di magastos ito, di ba? At hindi kailangan. Ayon po sa information, mga kaibigan, na inilabas ng COA, each male and female comfort room, bawat daw kubeta, mga kaibigan, para sa lalaki at babae ay umabot ang halaga sa 1,582,000, which to our view is deemed impractical and uneconomical and considered unnecessary expenditures. Bakit? Sobra na ba bantot ng CR ng DND? Pwede naman linisin, di ba? Yun ang sinasabing hindi practical. Ba't kailangan gumastos, di ba? Ang sabi ho ng DND, magsasubmit daw sila ng written justification para sa nagasta. Isusumiti raw po sa COA. Ano lang daw, gusto lang daw nilang ma-improve ang facilities, to catch up para daw makiuso, makatulad sa mabilis na pagbabago, modernization, cope with ISO standards. Sa bagay, maliit na pera itong pinag-uusapan natin, mga kaibigan. Hindi natin alam kung ano ito. 6 million lang mahigit ito baryang-barya yan sa mga nakawan ngayon. Aanin mo yan 6 million. $5 billion mahigit po yung hindi ma-account. Doon sa kala natin, papaliwanag doon sa SONA. Diba? Sana pinaliwanag nila.
Nasaan yung pera? Pero maliit man yan, nakaw pa rin yan pagka napatutunayan o hindi napatunayan ng DND na hindi kinupitan yan, mga kaibigan, walang kickback. Meron nga nakukulong, piso lang 10 piso lang sa gobyerno, wala nakukulong sa ganyan. Meron yung mga maliliit, yun nga, yung nagkaroon lang ng discrepancy na 10 piso, 100 pesos. Pero pagka matataas na opisyal, mga kaibigan, at malakihan ng nakaw, walang magtatagumpay niyan. Patunayan, nag-i-encourage na nga dyan. Sandigang Bayan Gustong-gusto nga ng Sandigang Bayan plunder. Kulang na lang, sabihin nila kung magnanakaw kayo, lakihan nyo. Ayaw namin nung mababa sa 50 million ang ninanakaw, pakukulong namin kayo. Bakit ho? Kung maliit ang ninakaw mo, maaksaya panahon namin dito para litising ka. Di sisintensya ka na lang namin. Ang paglilitis dito may bayad ba? Pagka malaki ninakaw mo, ibig sabihin plunder ang kaso mo. Ganyan ang Sandigang Bayan Sila nang nagtatransmit ng mensahe. Base na rin sa mga nakaraang kaso na kanilang pinagdidismiss. Nakita ninyo yung mga nakalayang senador, di ba? Lahat ng pagbaluktot sa batas gagawin ng Sandigang Bayan basta plunder ang kaso mo. Para ka mapalaya. Tanong nyo kay Bong Revilla kung di totoo. Kay Jinggoy Estrada, tanong nyo. Iyan ang sinasabi, wala na ho mga kaibigan, itong bansa natin Tignan ninyo, sasabihin lang pala ron, hindi na raw, wala raw siya magagawa sa, West Philippine Sea laban sa China. Wala ka pala magagawa, bigay natin sa may magagawa. Ganun lang kasimple yun di ba? Mag-resign na tayo. Bakit ho, mga kaibigan? Abay, iba na usapan dito Bansa na ho ito at saka mamamayan na ito Sasakupin na tayo ng China sakop na tayo ng China Mga kaibigan binibigyan na lang nila ng katwiran na para para hindi masabi ng taong bayan na inamin nilang ibinenta na tayo sa China. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Lana, mga kaibigan, alam mo ninyo, West Philippine Sea, yung ibang bansa may ginagawa Tapos sasabihin natin, wala kang magagawa. Anong klaseng presidente yan, mga kaibigan? At saka anong klaseng Armed Forces of the Philippines meron tayo? Isipin ninyo, yan ba paninindigan ng Armed Forces of the Philippines ba? Sinasabi ba ng presidente ngayon yan pa rin ang paninindigan ng Armed Forces of the Philippines? Masama po yan, mga kaibigan. Pero nung kamakailan lang merong statement itong si Delphin Lorenzana, di ba? Yung Secretary ng Department of National Defense. Mga kaibigan, na taliwas sa sinasabi ni Presidente Duterte. Dapat i-assert. Kasi lagi kinukumbinsi tayo na kapag ka nag-assert ang ating gobyerno para dun sa ating teritoryo, mga kaibigan, ang katumbas na para sa kanya, binibilog ang ulo natin pinalilitaw niya, gegerahin tayo ng China. Teka muna, ba't kami gegerahin ng China? Ikaw lang to nagko-commit dun sa China
Ewan ko kung totoong may sinabi na naman patungkol dun sa pakiusap daw niya yata sa China na kung sakasakaling makaimbento na at available na ang bakuna para sa COVID-19, unahin tayo. Para nakita kong wording, sayo ko kung lalabas bukas ito sa balita, hindi ko nga kasi napanood Ang nababasa lang natin yung mga post sa social media, mga teaser lang, hindi kumpleto yung detalye. Sabi ko nga sa inyo, hindi natin napanood Hindi ko napanood At ayokong panoorin, mga kaibigan. Kahit hindi ho ako manghuhula, para nahulaan ko na na hindi, walang sasabihing maganda matino. Mga kaibigan, ba't ko panonoorin? Di ba? Ngayon, yung kinukondisyon ng isip natin, bakit yung Indonesia? Bakit yung Vietnam? Bakit yung ibang bansa? Tumitindig sila. Hindi para makipaggera, kung hindi igiit, i-assert yung kanilang kasarinlan, mga kaibigan. At ang masama, ang nagigiit sa kasarinlan natin, sila. Yung mga bansa rin na yan, na hindi nila tinatanggap yang ginagawang yan na pananakop ng China sa ating mga teritoryo. Sipin ninyo, atin ayaw tanggapin. Mga leader nila ang tumatayo. Hindi ba may mga instance pa nga na yung ibang bansa pinalulubog yung barko nila. Katulad ng Indonesia, ang Vietnam, mga kaibigan naninindigan na hindi sila papayag na bababuyin yung kanilang teritoryo. At kapag ka nasa mga territorial waters ng kanilang mga bansa, tinataboy nila ang China. Ipinakikita, tayo, mga kaibigan, dahil sa utos ng presidente, ganon, papayag ang Armed Forces of the Philippines natin, ang Department of National Defense. Tandaan ninyo, ang sinumpaan po ng military, mga kaibigan, maliwanag. Kung ano lang yung legal orders, ayun lang ang dapat nilang sundin. Sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Hirap dito sa ating Pangulo, mga kaibigan. Pagdating sa kapwa niya Pilipino, napakabangis, napakalupit, mga kaibigan. Pero dun sa pagtupad ng kanyang responsibilidad na ipagtanggol ang ating bansa, wala raw siyang magagawa, mga kaibigan. Paano masabi? Isipin ninyo yan. Wala raw siyang magagawa sa China. Di ba kinukumbinsi ang Pilipino? Wala tayong magagawa dyan. Kinukumbinsi tayo na yumuko sa China. Yan ang ginagawa nila sa atin. Sa pilitan, mga kaibigan. Na ang gusto nila, lahat ng gusto ng inchik na mangyari dito sa Pilipinas. Hindi pa nga nila opisyal na nadideklarang, mga kaibigan sinasakop na tayo isipin ninyo. Lahat ng kanilang
nais gawin dito sa ating bansa ay ginagawa na nila na para bang tayo ano nila yung administrative region kamukha ng Hong Kong. O di ba meron daw batas, ewan ko kung ipapatupad yan dito. Ha? Kaya siguro minamadali nila yung mga mapanikil na batas katulad nung ipinasa nilang anti-terror bill. At mayroon pang isa ngayon yung death penalty. Kanino nyo ipapataw yan sa mga Pilipino? Para ano? Ha? Para magawa ng China yung lahat ng gusto nila rito sa Pilipinas? Para tayo maisailalim sa kapangyarihan ng China? Mga kaibigan, kung ikaw wala kang magagawa, maraming Pilipino ang handang lumaban. Kung ang military duwag, hindi na rin makakalaban. Marami pang Pilipino. Sabi ko sa inyo, ito ang mga ambayani, mga kaibigan, hindi ano yan. Hindi ginagawa yan. Kusang yan ay lumalabas, mga kaibigan, sa tamang panahon. Nasisiguro natin na mayroong mga Pilipino ang nakahandang lumabang kung kinakailangan. Wala na Wala nang yung mga accountability nitong mga taong ito, wala na katulad ng ating Armed Forces of the Philippines. Alam nilang mali ang ginagawa ng China. Hindi ba dapat gampanan nila yung kanilang trabaho? Hindi nila ginagawa. Bakit? Sapagkat ayaw ng presidente, ganun ba? Nanumpa kayo. Isa sa mga sinumpaan ng militar ay ipagtanggol ang ating bansa. Pangalawa, susunod lamang kayo. Ang mga sundalo ay dapat lamang sumunod sa legal na utos. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sipin ninyo si Vice President Leni Robredo, di ba parang gusto ko maiyak Nakakaawa di ba? Sip mo, ikaw, second highest official of the land. Wala naman makakaribat na hindi legitimate ang pagkapanalo ni Vice President Leni Robredo. Pag sinabi ninyong illegal ang pagkapanalo ni Vice President Leni Robredo, sabihin nyo, illegal din ang pagkapangulo ni Presidente Duterte. Bakit ho? Pareho lang naman ang prosesong dinaanan nila. Di ba? Isang eleksyon lang sila dumaan Pareho din naman ang bumilang ng boto nila. Smart magic din. Di pareho sila. Pag sinabi mong illegal, si Leni Robredo, yun ang sinasabi nila ngayon. Binababoy yung tao Alam nyo, kung sa bagay, mabuti na rin yun sa isang banda. Sapagkat yung ginagawa nila kay Vice President Leni Robredo, kamukha niyan, SONA. At sa totoo lang wala nang halaga yan sa tao ngayon, lalo na sa kalagayan ngayon ng Pilipinas. Wala nang halaga yan. Magagamit pa nga nila sana na deodorizer, si Vice President Leni Robredo. Kung kasama lagi si Vice President Leni Robredo, magagamit pa nilang deodorizer. Makakasira pa nga kay Vice President Leni Robredo yun Masasalinan sila ng kredibilidad mga kaibigan Kasi mga wala ng kredibilidad dito mga taong ito.
Ha? O, isipin ninyo. Inimbita raw, pero ano raw? Teleconference. Di ba kabastusan? Nakakabuisit. Di ba? Akala mo, may mga brilyante sa tumbong itong mga ito. Na mananakaw, mga kaibigan. Mananakawan ng brilyante sa tumbong kapag ka dumalo si Vice President Leni Robredo. Bakit nila ginagawa yun? Ito, isaksak nyo sa utak nyo. Kaya nila binababoy si Vice President Leni Robredo. Ano sila meron silang plano. May pinaplano sila na kailangan doon sa pinaplano nila hindi maging sagabal si Vice President Leni Robredo. Ang masama pa ito, itong mga gunggong na naniniwalang nanalo si Bongbong Marcos, nananaginip, mga kaibigan. Pati yung sarili nila, pinaniwala nila na si Bongbong nga ang nanalo. Hindi ba nagpa-recount lahat? Walang nakita. Ha? Tumaas pa yung boto ni Vice President Leni Robredo. Kasi, yung sinalihan yung eleksyon, hindi nila makundina. Ha? Kasi sumali sila ron sa proseso katulad na sinasabi ko, magkaiba ba ang bumilang ng boto ni Vice President Leni Robredo sa bumilang ng boto ni President Duterte? Di ba? Pareho lang. Ang masama ito, nilaso ng isip ng mga makamarkos nitong mga aso. Itong mga troll. Yan ang ginamit nilang panlason. Akala nyo ba hindi kayo nagmukhang tanga? Ito mga supporter ni... Sabi kaya sinasabi ko sa inyo, mga Pilipino tayo. Kay Marcos ka man, kay Aquino ka man, hindi na yan dapat pinag-uusapan ngayon. Dapat yan isinasantabi na natin. Sapagkat wala naman tayo mapapalaron At habang tayo ay nananatili sa ganyang paniwala, pare-pareho lang tayong magagamit ng mga politiko. Katulad ng ginagawa ngayon. Para mahati ang bayan, para madaling magawa nila kung ano man ang nais nilang gawin sa ating bansa laban sa mamamayang Pilipino. Pinaniwala itong mga Marcos. Kaya, ang pagkakaalam ng mga supporter, makakaisa sila. Diba? Talo na, panalo pa, ganon ang mangyayari. Nagkamali kayo ng paniwala. Nagamit kayo para benggahin ninyo si Vice President Leni Robredo. Sabi ko nga, kung talagang dayaan ang reklamo ninyo at hindi kayo naniniwala sa lahat ng resulta, simple lang ang gagawin nyo. Pumunta kayo sa Comelec, sunugin nyo. Diba? Hindi naman nyo ginagawa yun Hindi naman si Vice President Leni Robredo bumilang ng boto niya. Diba? Hindi rin naman. Paano niya dinaya yung eleksyon? Aber? Sige nga. Paano niya dinaya sa boto si Bongbong Marcos? Meron ba kayong masasabi kung papaano? Wala. Tuturo nyo, Smartmatic. Di yun ang lusubin nyo. Di ba? Bakit nyo bababuhin? Wala naman pala kayong katibayan. Sa pantahan nyo lang yun, paniwala nyo lang yun. Habang ganyan ang paniwala, nagagamit kayo pare-pareho. Yung ginagawa
kay Vice President Leni Robredo, hindi para kay Bongbong yun. Yung ginagawa nitong administrasyon, itong mga garapatan ng administrasyon, hindi para kay Bongbong Marcos yun. Never happen. Malabnaw kayo mag-isip. Ginagawa nila yon para sirain si Vice President Leni Robredo. Bakit? Ang iniisip nila, tatakbong presidente. Unang-una, may karapatan naman tumakbo lahat, di ba? Basta't ikaw pasado ron sa 3 sinasabi ng konstitusyon. Karapatan mo yung tumakbo. Marunong kang bumasa, sumulat. Pagkatapos natural born ka at nasa wastong edad ka, nung pwestong tatakbuhan mo, abay, qualified ka. Kahit sino qualified. Katarantaduhan yung ginagawa ng COMELEC. Walang batas na ganon na nuisance candidate. Kaya nila ginagawa yan, meron silang plano na hindi alam nitong, sa simulat sa poll, hindi alam nitong mga supporter ni Bongbong Marcos. At sa bandang uli, ang magiging isipan nitong mga Marcos, pro-Marcos, kahit na sino na lang, wag lang si Vice President Leni Robredo. Bakit sila magkakaisip ng ganon? Tinataniman sila ng galit sa kanilang puso nitong administrasyon. Hindi nyo lang alam. Mga kaibigan, sapagkat meron silang ibang binabalak. At kung meron papalit kay Presidente Duterte, hindi si Bongbong yun. Tawasin nyo man yan. Ang ipapalit niyan, yung sigurado, na magliligtas sa kanya pag wala na siya sa pwesto. Yan ang tandaan ninyo. Yan yung sinasabi natin na sino man ang naupo ngayon, yun ang iniisip. Mga kaibigan, simula kay Gloria, di ba? Si Gloria, very active. Makikita mo, hindi man siya. Pero makikita mo ang kamay ni Gloria Macapagal Arroyo. Sa administrasyon ngayon. Sa pamamagitan ng kanyang mga tao na humahawak ng mga sensitibong posisyon sa kasalukuyang administrasyon. Maging sa Kongreso, yung nagkaisa labang sa ABS-CBN, bata lahat ni Gloria yun. Mga kaibigan, hindi pa ba, ito mga Marcos, hindi kayo nakakaintindi? Paminsan-minsan, bumabanat na si Amy Marcos, ganyan pa rin kayo. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi sila. Ginagamit lang kayo pare-pareho. Ang kailangang sumunod kay Duterte na kanilang tinatrabaho yung susunod sa China. Sapagkat kung sino yung magiging tuta ng China, yun ang magpoproteksyon kay Presidente Duterte. Mga kaibigan, si Gloria, baka akala ninyo yung sinusulong nilang federalismo. Si Gloria, isa sa potensyal na manok nila gagamitin para maging prime minister sa ilalim ng federal system of government. Isa yan sa possibility. Mga kaibigan, sino ba unang nakipag-lips to lips sa China? Hindi ba si Gloria Macapagal Arroyo? Nagsimula yan sa Scarborough Shoal. O kaya nung panahon ni Gloria, di ba, anong mga kontrata sinabitan nila? Hindi ba yung mga CTN broadband deal ng China? Mga kaibigan,
Yan ang totoo niyan. Ang problema, marami mababaw lang ang iniisip Mababaw lang. Dinaya, kanya. Sino dinaya? Ay, si Bongbong. Dinaya. Sino nandaya? Ay, si Leni Robredo. Ba? Teka muna. Ano ba ang naging papel ni Leni Robredo nung nakaraang eleksyon? Kandidato yan na vice president Paano niya dadayain? Sige nga. Siya ba bibilang ng boto? Kung siya naging COMELEC, pwede mo siyang akusahan na nandaya. Hindi man siya bumilang ng boto Yung bumilang ng boto ni Presidente Duterte, yun din ang bumilang ng boto ni Leni Robredo. Totoo yan. Alam natin na walang hiyaan ang eleksyon dito. Lalo na ito nakaraang halalan. Hindi na mahalalan yung nangyari nung 2019. Hangalan yun Puro hangal yung napunta sa Senado, sipin mo. Hangalan, mga kaibigan. Mga hangal nanalo. Sus Mariosep, maniniwala ba kayo si Bato nanalo? Maniniwala ba kayong si Bongo nanalo? Meron ba kayong utak? Utak naman dyan! Diba mga kaibigan? Sus Mariosep. Meron silang plano. Pero kaya nila dinidiscredit, pinipilit nilang sirain. Unang-una, anong dahilan? Sige nga, kung walang ibang dahilan, kung hindi totoong meron silang agenda. Kasi baka maging popular masyado si Leni Robredo. Kailangan na nilang gibain yan. Bakit? Isipin ninyo, ang dami nilang commitment sa China. Pati yung natural resources natin sa China, sa mga teritoryo nating inagaw ng China. Totoong pinag-aawayan dyan, di ba? Ang gustong paggahasain ng China, yung pong ating langis. Dyan sa mga teritoryo sinasakop nila. Mga kaibigan. Yan ang katotohanan. Magising na kayo sa katotohanan. Walang Bongbong dito. Walang Aquino rito. Puro Duterte lang to. Mga kaibigan, puro interest lang nila to. At sa likod niyan ay ang China. Sino may record ng China rito? Yan mga yan, hindi ba? Mga kaibigan. Kaya huwag na kayong managinip. Yung hinahangad ninyo na isang salop, kalahating salop, isang salop ang mawawala sa inyo. Bakit? Itong buong Pilipinas, mawawala sa Pilipino. At ang kailangang magising ang taong bayan, ngayon yun. Hindi bukas, hindi sa isang araw. Ngayon yun. Mga kaibigan, wala na Ano pang gagawin nila? Nakakumit na tayo. Kaya niya sinasabi yun. Wala na tayong magagawa. Sarado na Maliban na kung ang taong bayan mismo ang maninindigan para sa sarili nating bayan. Tutulungan tayo ng mga bansa, Ang katunayan niyan, obvious pa man sabihin nilang, hoy, gumising na kayo, mga walang hiya kayo. Huwag niyong pabayang. Sakupin kayo ng China. Agawin ang lahat sa inyo. Hindi man nila sinasabi yun. Nandyan sila sa South China Sea. Mga malalaking bansa.
Yan ang mensahe na ipinararating yan para sa mga Pilipino. Ang tayo ay magising at nandyan sila para tayo ipagtanggol. Hindi natin kailangan ng presidente para makapanindigan ka lang laban sa China. Nung isang araw, may nagtatanong sa akin, ano masasabi ninyo? Nagkaroon yata ng vehicular problem eh. Isang Pilipino, sinampal niya yung incheck na taga China. Mga kaibigan. Ano ro masasabi ko ron? Alam nyo, yung pananakit ng kapwa, hindi man natin gusto yan. May naipakita yung Pilipinong yun. Alam nyo kung bakit? Anong sinabi niya? Ang sabi niya, I am a Filipino and this is my country. Ilan sa atin yung ganun, mga kaibigan? Masasabi nyo ba yun? Magagawa nyo ba yun? Pagpalagay na, hindi ako pabor doon sa ginawang pananakit. Pero, yung makapagsalita ka ng gano'n sa harap ng incheck na ako ay Pilipino at itong Pilipinas ay aking bansa. Ilan sa inyo ganyan? Tapos isigaw mo, Bongbong. Magkakagera na, Bongbong Marcos pa rin. Aquino pa rin. Wala na. Lahat tayo, Pilipino, lahat tayo may responsibilidad. Kailangan na nating mag-move on. Once and for all. Kalimutan ang nakaraan. Otherwise, wala na po. Unti-unti na yan. Yung iba, hindi kayo kumikibo. Akala nyo ba hindi kayo tatamaan? Unti-unti na nilang sinasagkaan ang kalayaan ng Pilipino. Ha? Para nang sa ganun lahat ng gusto maipatupad dito. Gusto nila disiplinang komunista. Papayag ba kayo na pati ang relihiyon ninyo gaganyanin? Ngayon, hindi nyo pa mararamdaman yan. Pwede pa ninyo sabihin iba lang yan, ganyan. Pero darating ang oras, tandaan ninyo, lahat ng relihiyon dito, wala na. Mga kaibigan, kaya ay gigipitin tayong lahat. Anuman ang relihiyong kinaaniban mo. Kaya, ang sinasabi natin, wala na tayong panahon, tayong mga Pilipino. Mag-aantay pa tayo ng 2022. Pero kung ngayon hindi natin maipapakita ang pagkakaisa, baliwala na yung 2022. Kasi kung ngayon, maipakikita ng mga Pilipino ang pagkakaisa laban sa China, sa 2022, mahihirapan silang magtagumpay. Kahit daanin pa nila sa eleksyon yan, o sa anumang dahas nila daanin yan, na ang dadahas sa atin sarili nating gobyerno. Wala nang pipiliin yan. Baka akala ninyo, nagkakamali kayo ng paniwala na kayo, ligtas kayo. Ultimo yung mga hinduropot na troll ng yung mga Dutertanings ni Digong nyo, mga kaibigan. Yung mga Dutertanings na yan, naku, Sus Mariosep, kasali yan sa mga pahihirapan dito sa Pilipinas. Baka akala ninyo, isa lang ang iniisip nila, sarili lang nila. Baka akala ninyo. Sa China, tingnan mo, sa kanila, masama pag nanakaw doon. Yung corrupt,
kinukulong doon ang korap eh. Oh, kita mo yung mga, kunyari, masama sa kanila yung sugal. Pero dito, pinadadala sa atin. Ha? Bastusan talaga, di ba? Droga. Mga kaibigan. Di ba? Lahat yan eh, galing sa kanila yan eh. Sa inchik lahat yan eh. Oh, kailan tingnan ninyo ha, yung nangyari sa Bilibid, kayo, ginagalang ko kasi yung perception ng iba, yung kanilang assumption, yung kanilang speculation na paniwala. Pero ang totoo, pinatay yun. Diba, sinabi ko na sa inyo kung bakit. Hindi nabubuhayin yung ganon. Si Sebastian, tumistigo yan eh. Ng pabor sa kasalukuyang administrasyon. Diba? Oh. Ngayon, may kaso sa ICC, International Criminal Court. At tandaan ninyo, yung bagong upo na Associate Justice of the Supreme Court na ang apelyido Padilla, kamakailan lang na italaga. Ano sinabi niya? Ano ang isinagot niya sa tanong ng JBC, ng Judicial Bar Council, sa mga kandidato doon sa pwestong inuupuan niya ngayon. Isa lang, pare-pareho sila ng ginamit na katanungan sa kanila. Ano yung isa? Yung isa, naniniwala ka ba na mapapanagot? Dapat panagutin. Basta ganun, something to that effect na mananagot si Presidente Duterte sa ICC, International Criminal Court, laban sa mga human rights violation dito sa Pilipinas. Ano sabi ng maestrado? Ang sabi ni Padilla, naniniwala ako na hindi makakatalikod, hindi pwedeng talikuran ng administrasyon. Nutukoy niya, administrasyon. Itong administrasyon ngayon. Hindi pwedeng talikuran ang International Criminal Court kahit na nag-resign o umalis na, nag-withdraw na sa ICC ang Pilipinas. Sapagkat, sabi niya, yung pag-withdraw na ginawa ng Pilipinas ay pagkatapos na masampahan siya ng reklamo sa International Criminal Court. Ibig sabihin, kung hindi pa siya nasasampahan ng reklamo, nag-withdraw na siya, hindi na siya pwedeng panagutin. Yun ang ibig sabihin ni Justice Padilla, mga kaibigan. Pero, nauna na siyang masampahan ng reklamo. Ngayon, pag sinabi mong human rights violation, kasama kaso ni De Lima dyan. Nagsipagtistigo yan. Hindi ba dun sa mga ilan na yung namamatay o pinapatay doon sa mga tumistigo labang kay De Lima? At eto nga si JB Sebastian, kung mag-iisip kayo, kailangan yung makatotohanan. Kung buhay yan, sila JB Sebastian, at nag-imbestiga ang ICC, tatanungin sila. Di ba? Paano kung iba sabihin yan? Yung paniwala na yan pinalaya, okay lang yun Kasi talagang dapat imbestigahan yan Dapat imbestigahan yan.
Ano yan? Kung mo preso, pwede nang patayin? Mga kaibigan, ano kayo? Di ba? Bakit niyo pinatay? Yun ang dahilan kung ba't ayaw ipakita bangkay. Katunayan, nandun yung asawa sa labas ng bilibid nung oras na kinakatay nila si JB Sebastian. Bakit? Bago kinatay, kausap pa nung asawa Sumunod pa nga yung sasakyan ng asawa. At pagdating sa isang lugar, hindi na sila pinasunod. Hinarang na sila. Ang usapan, dadali sa Building 14, ibabalik na raw doon. Mula doon sa ginagamit nilang para sa quarantine. Mga kaibigan, kamukat-mukat mo, sa ospital dinala nung ambulansya. Pagkatapos ilan saglit lang tumawag, patay na raw. Doon pa lang, kinatay na yun. Mga kaibigan, kaya siguro yung litrato, parang kinatay din. Na pinakikita ang litrato ng Bucor, yung bibig. Yun lang pinakita, yung braso. Ano yun? Inatado nyo? Mga kaibigan. Pero, wala na ho tayong oras sa ating pong programa sa DWBL. Kaya, pansamantala po, magpapaalam tayo. Pero wag po kayong alis dahil hanggang alas 12 po ang ating live streaming. At hanggang bukas pong muli sa mga nakikinig. Alas 10 hanggang alas 11 po napapakinggan tayo sa DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.